Hello mga kababayan, mga subscriber, lahat ng ating mga viewers dyan, lahat ng ating mga kaibigan, kumusta po kayo lahat ng mga OFW. Ito na naman si Tita PB Lab, mag-a-update tungkol kay yung mga Marias sa Abra. Kasi may mga ating problema na naka-vlog at tayo ay mag-comments dyan, okay? Anyway, back to work. Nakita nyo naman, dito na naman ako. Grabe, pagod na pagod. Alam nyo, feeling ko yung katawan ko humihina na. Grabe ang pagod ko po. Hindi pa ako nakakatulog ng maigi ngayon. Anyway, ganyan lang ang buhay. Trabaho ng trabaho. Ang hirap ng katawan. Ang hirap sa katawan sa biyahe. Napakalayo po. Anyway, busy po ako kasi sa Pilipinas. Ang dami kong ginawa. Kaya siguro give up yung katawan ko for 2 days para akong nanghihina. Salamat naman at nakarating kami maayos. Napabayaan ko yung bahay. Napabayaan ko yung asawa ko. Kaya bawi lang muna. Linis ng bahay. And you know how it is. Life abroad is very, very hard. Walang mga katulong, walang tutulong, mga ganun, mahirap. May katulong man, kaya lang mahirap din ang mahal per hour, ang bayad. Alam ng yung mga taga abroad, ng kung ano ang buhay namin. Lahat na kami. Talagang ganyan ang buhay. You know. Anyway, again, salamat sa inyong lahat sa pagtatangkilik. Lahat-lahat po sa inyo na sumusuporta sa mga Maria sa aming channel, yung mga nagbibigay po ng tulong sa mga Marias natin sa Abra. I do really appreciate it very, very, very much. Natutuwa po ako kung kayo ay tumutulong sa kanila. Tuwang-tuwa po sila pag ganun na may tumutulong at nagpapadala sa kanila. Again, thank you so much sa lahat sa inyo. Hindi ko kayo maisa-isa, but you know who you are. Again, from the bottom of our heart, thank you again. Mag-update tayo tungkol kina Irene. Ayan, nakapag na siya. Imagine naman, kawawa naman si Irene noong araw. Kita nyo naman siya. May mga nagsasabi, hindi niya kaya, hindi magka-college yan. Yan, ganyan. Alam nyo, I never give up. Alam kong, di ba sinabi ko nung una, hindi ko man mabago ang mundo, at least mabago ko ang buhay ng isang tao. Kung mabago natin ang buhay ni Irene, masaya na po kami. At least, you know, isa-isa lang, one at a time, para sa ganun makatulong din sa pamilya niya na may kailangan. Anyway, I'm very happy of her. Nakapag-enroll na po siya. They're gonna be going to a private school. Nag-exam po sila sa government, kaya lang, they did good. Kaya lang, sabi ko, naka-private si Badiday, private ko na rin sila. She has 7 classes. Kaya ayan po, masayang-masaya siya. Sana naman magtagumpay siya. But I told them, they have resources. Kung hindi nila kaya, sabihin lang sa akin, we will try to help them. Diba? Tulungan natin sila. Kung anong mga resources na kailangan. Pasensya na at kumatok yung isa kong doktor. Anyway, tungkol naman kay Dali, ayan po, tuwang-tuwa, nakapasa rin sa kanyang exam. Naka-enroll na rin siya. Again, as I said, they're both private. They're all private school. Naka-enroll na siya and she has 10 classes. My goodness. Sabi ko, kaya mo ba yan? Sabi niya, kakayanin daw. Tapos, ayan, excited naman sila. Mag-uumpisa sila sa school 21. So, si Badiday naman po, naka-enroll na rin siya. Siya ang pinakamahal na tuition. Okay lang, tiyaga-tiyaga lang kami. Budget. 5 classes. 3rd year na po siya. So, 5 classes na po si Badiday. Tapos, plus duty. Kaya may hirapan din yun. Lahat silang tatlo may Saturday schedule. So, nung araw po,
na narinig ko tungkol kay Marjorie, Diyos ko, na-stress po ako talaga. Ang dami kong stress nung araw na yun, hindi ko alam kung ang sakit ng ulo ko, stress na stress ako kung totoo. Tanong ako ng tanong kay Tutoy at saka si Ma'am Belen, bakit ganun, anong nangyari? Kasi hindi ko makontak sila, nag-e-enroll si Nabadiday. At that time po, 5 ang nag-e-enroll na college ko. Imagine yung 5 at that day, the same day. Ang bigat din sa akin yun. Siyempre nakikicommunicate ako sa kanila. Tapos ganun pa, may balita tungkol kay Marjorie. Alam nyo, sinabi ko kay Marjorie at saka yung mga bata, alam ko magaganda sila. Sabi ko sa mga sina Erna, alam ko, eventually may manliligaw sa inyo. Kaya lang, wag nyong seryosohin. Wag kayong makipag-boyfriend. Natural lang na may manliligaw. Natural yun. Okay? Kaya yun ang sabi ko sa kanila, wag nyo lang seryosohin. At saka sabihin nyo sa manliligaw sa inyo, pag nangligaw sila, dadaan muna sila. Ang dami namin magi-interview sa tao na yun kung yun talaga kaya ba nila pakainin. Kaya nyo bang, yung mga ganun ba? Kaya i-interview muna, yun ang aking sinabi sa kanila noon nag-usap-usap kami lahat. So what I told Marjorie po, Marjorie, hindi masama yung may manligaw. Hindi masama na may mga kaibigan ka, kaya lang ang masama yung makipag-boyfriend ka. Sabi naman niya, tita, wala naman akong boyfriend, nagkakagusto lang yung lalaki. Natakot ako kasi mabalitaan mo, baka alisin mo ako. Kaya nagalit kay Erna. Parang ganun, meron silang misunderstanding. Kasi si Erna kinikwento niya kay Dali. Narinig ni Marjorie, nagpanik yung bata kasi baka daw masumbong sa akin o baka daw mapunta, kung ano daw ang sasabihin ko sa kanya, magagalit daw ako, pauwiin ko, at matalino yung bata, walang problema. At saka Marjorie is a very pretty girl. She's a very, may itsura po siya, si Marjorie. So, hindi natin ma-avoid na may magkakagusto kay Marjorie. Kaya lang mga bata yan, alam nyo naman, mga crush. Yun ang sabi ko kay Marjorie, nung kinausap ko sila, wag na wag makipag-boyfriend, wag na wag makipag-entertainin yung mga lalaki. Okay lang na may kaibigan kasi ang payo ko kay Erna at kay Marjorie, new school, new friends. Yun ang payo ko sa kanila. At saka kung kaya nyong maghiwalay na may kanya-kanya kayong friends, that's good. Para ma-expose sila kasi alam nyo naman pag nag-college na, dapat na yan. Iba-iba ang grupo nila. So, napanik daw si Marjorie po, kaya nagalit kay Erna. Kaya medyo nasagot niya si Erna, tsaka si Dali, medyo may hindi pagkaintindi. Kasi nga sabi niya, natakot ako tita, baka malaman mo, may nagcrash sa akin, may nagkakagusto, baka naman alisin mo ako. Sabi ko, hindi naman ganyan. Kasi sinabi ko naman sa inyo, sabi ko, okay lang na may mag-crush, okay lang na may manligaw, wag lang kayong mag-boyfriend. Kasi naman, natural yan. Mga bata sila, mga teenagers, magaganda sila. Wag lang makipag-boyfriend. Ayan po ang istorya. Kaya okay na sila, nagkakaintindi na sila lahat. Ang hirap kasi ang schedule nila pagdating nila, natutulog na po ako. Paggising sila, iba naman ang schedule ko. Kaya ang hirap ang mga schedule nila. Lalo na yung tong mga 3 college. Okay? Ayan po ang kwento. Walang boyfriend si Marjorie. Hindi sila nagkakaintindi. Medyo alam nyo naman yung mga teenager. But they're very good. Marjorie is a good girl. So as Erna, si Dali, medyo yung dalawang matanda lang ang medyo matigas ang ulo ng kunti. Kaya lang they're learning. So again, yan po.
Si Marjorie po, walang boyfriend. May nag-crush. Alam nyo naman yung mga crush, galing tayo din doon nung araw. Ang chinek yung cellphone, chinek ni Ma'am Belen, chinek ng nanay niya, wala po siyang kachat. Unless na dinilit niya. Sabi naman niya, tita, wala akong kachat. Sabi niya. Yung mga Marias po, pagdating na 9 o'clock, yung kanilang cellphone, they put it in a basket, nasa ibabaw ng lamesa. Kasi nakikita ko po sa CCTV. May CCTV kami sa living room. Kaya yon linalagay po nila doon. Ang cellphone po nila is well secured after 9 unless na kailangan nila nagpapaalam. Kaya sabi ko hindi nyo kailangan yan. Unless na may group chat sila, ayun, nagpapaalam sila, tita, hawak ko pa ang cellphone ko, pwede ba hanggang matapos? Sasabihin ko okay lang. Okay? Yan po, very sila, na-check po sila ang mga cellphone nila. Walang ka-chat. Okay? Again, misunderstanding po tungkol kay Marjorie. Walang boyfriend si Marjorie. May nag-crush. Alam mo niyo naman, crush lang yan. I encourage Marjorie to have new friends. I encourage Marjorie to hang out with different kaklase niya, para hindi lang palagi si Erna, na encourage the same thing to Erna, para sa ganun ma-expose sila. Mababait naman yung mga kaklase nila. It's a very selective class yung kanila. Maliit lang sila sa section nila. I think there's only 12 people. Anyway, yan pong balita. Salamat ha. Salamat sa concern. Salamat sa mga payo. Salamat sa mga nag-basher. Thank you lang. Thank you talaga. Kasi pag hindi natin nalaman yan, hindi natin maagapan. Salamat sa inyong lahat sa pagtangkilik sa kanila. Lahat po kayo nanonood. It helps them a lot. Marami po akong mga college student. There's 5 sa kanila, tapos isa sa Baguio, isa sa University of Abra, 5 yung naka-private college sa Abra. Kaya marami po. Tsaka marami tayong mga high school. Hindi na namin blinablog yun. Kasi ang blinablog lang po namin is the scholars from Davao. Hindi na kailangan i-vlog yung mga taga-Abra. Bahala na si Sir June, bahala na mga iba. Anyway, ganun po ang aming update. Thank you again. Thank you for supporting with us. We love you and I love you. Dr. Smith and I love everybody. Thank you. God bless.